at nakasaad sa konstitusyon at hindi dapat binahiran ng kaguluhan o drama. Naku, hindi dapat ganun ang iniisip. Ano? Siguro, ganun ang ginagawa ni VP Sara para lalo siyang, alam mo na, she's trying to court sympathy. Dahil mapalapit na nga yung impeachment trial. Hindi po ganun ang impeachment proceedings. Sagrado po ang constitutional process of impeachment na dapat wala itong puwang para sa kaguluhan, para sa chaos, para sa drama, or para sa theatrics. So ito ay seryosong usapin na susundin ang due process, susundin ang rule of law, at susundin ang mga prinsipyo na napakahalaga na nandyan sa ating saligang batas. Dagdag pa ng batikang mamabatas, ang impeachment ay nakaugat sa mga prinsipyong itinataguyod ng 1987 Constitution, ang katotohanan, katarungan at ang pananagutan. Kamakailan tinanggap ni Jokno at De Lima ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment case ni Vice President Duterte. Batay sa mga naging pagdinig sa Kamara, kumbinsido si De Lima na matibay ang ebidensya at batayan upang ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa kaugnay pang mga balita, mariinding pinabulaanan ni Jokno at De Lima ang akusasyon ni Duterte na anti-Duterte since birth umano sila. Narito ang kasagutan ni Jokno matapos siyang tanungin ukol sa mga parinig ng mga kritiko. Sila sa eksena. Since birth, wala pa naman sila sa eksena nung panganak ako ay hindi totoo yun. Kami po, I will also speak for Sendaila in this respect issue ang pinag-uusapan hindi naman tao. At hindi ko rin nagugustuhan yung nagiging personal yung politika. Dahil dapat ang uunahin palagi ay ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Para naman kay De Lima, isa lamang itong halimbawa ng exaggerated language ni Vice President Sara Duterte. I think that is just an exaggeration. Diba, mahilig naman siya sa gano'n, mga exaggerated rhetoric. Ano masasabi since birth? I don't think it's literal. It's rhetoric. Pagkaka-perceive sa akin ng mga tao ay Duterte ako. Yung aking pakikilaban, yung aking pagkukontra noon, noong panahon ng Duterte administration, dahil may basehan yung aking mga pagsigaw at paglaban, lalo na yung EJ case, lalo na yung summary execution involving libo-libo nating mga kababayan na karamihan ay mga mayibiraw. So it's just an exaggerated statement by VP. Si De Lima ay isa sa mga pinakamatinding kritiko ng gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Siya ay nakulong ng halos 7 taon bago pinawalang sala noong 2024 sa lahat ng kasong may kaugnayan niyan sa iligal na droga. Sa ibang balita ho tayo mga kabumbo, nais na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na katakutan din siya ng mga nasa gobyerno bukod sa irespeto siya ng mga ito. Tugon ito ng Pangulo sa gitna ng patuloy na umunong korupsyon sa pamahalaan dahil sa pagiging masyadong mabait niya sa mga opisyal. Dahil dito sinabi ng Pangulo na hindi malayong may masibak siyang mga opisyal ng pamahalaan sa inasang second half ng kanyang termino. Gagamit na niya sila ng performance evaluation o ito ho yung tinatawag na review system. Kailangan na niyang may maipakita sa kanyang magandang resulta ang mga opisyal ng gobyerno. Patunay na nagtatrabaho sila na hindi nangungurap lamang ang ginagawa. Kapag nakitaan niyang mabigat talaga ang kasalanan, kakasuhan ang mga ito. Sa nakaraan kasi niyang 3 taon ng kanyang panunungkulan, kapag may natanggap siyang validated report ng corruption, hindi na niya ina-announce o hindi na pinag-uusapan para maiwasan na ang gulo, kundi tanggal agad sa serbisyo o sasabihang umalis na lamang kung ayaw na makasuhan. Samantala, kinalugod naman ni Senate President Francis Escudero ang pagiging bukas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ayos kay Vice President Sara Duterte at sa pamilya Duterte. Ayon kay Escudero, malinaw ang mensahe ni Pangulong Marcos na ngayon ang panahon para magbuklod-buklod at hindi magsunog ng tulay para anya sa ikabubuti ng bayan. Sa pag-amin niya ng Pangulo na bukas siya sa pagipag-ayos kay VP Sara at sa pamilya nito, ipinapaalala ng punong ehekutibo na ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino ay dapat laging mangibabaw kaysa sa personal na alitan at hidwaang pampolitika. Pabor din ng liderato ng Senado sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na isantabi ang politika at ituon ng pansin sa mga pangangailangan ng mga Pilipino.
Hindi dapat niya magpalamon sa politika ang mga pinuno ng bansa habang maraming Pilipino ang naghihirap at pilit na binubuhay ang kanilang pangaraw-araw. Kinikilala rin ni Senate President Escudero ang pagpapakumbaba ng Pangulo sa pagkilala na ipinapakita ng kamakailang resulta ng halalan na pagod na ang mga kababayan natin sa alitan at nais nila ng isang pamahalaan na nakatuon sa kanilang pangangailangan, hindi nababahala sa mga drama at sa politika. Sa iba pang mga balita, ang Department of Justice naman kinumpirmang bigo pa rin magsumiti ng counter affidavit sa Ombudsman matapos silang atasang magpaliwanag sa naganap na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na hindi pa rin ito nakapagsusumite ng kanilang counter affidavit matapos atasan ng Office of the Ombudsman na bigyang linaw ang pagkakaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan bigo pa rin makapagbigay ng kanilang kontrasalaysay ang mga inirereklamo sa Ombudsman na siyang hinihingi sa kanilang panig. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, kinumpirma niya mismo na wala pa rin naihahain na counter affidavit hinggil rito. Matatandaan na kamakailan lamang ay naglabas ng direktiba ang Ombudsman sa 5 inirereklamong matataas na opisyal ng bansa kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kung saan binigyan lamang sila ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng dokumento upang magpaliwanag sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III at pati na rin si Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Maalala rin na inihayag din mismo ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang ibinigay na 10 araw sa kanila ay hindi umano sapat para sila'y makapagpaliwanag. Aniyay, nakukulangan ito sa bilang ng itinakdang mga araw para sila'y makapaghain ng counter affidavit kontra sa mga reklamong kanilang kinakaharap. Nandito pakinggan natin ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla, ang Secretary ng Department of Justice. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. 10 days is not enough. Ibinahagi din niya na ang isusumiti nilang kontrasalaysay ay magkakahiwalay nilang ihahain, ngunit may magkakapareho namang nilalaman kasama iba pang respondents. Ang 5 matataas na opisyal ng bansa kabilang si Justice Secretary Remulla ay sinampahan ng reklamo sa Ombudsman ni Senadora Amy Marcos. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave misconduct at iba pa kaugnay sa naging pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 12 minuto makalipas na magkakabombo ang alas 12 ng katanghalian, nagtagumpay na naipatupad nitong nagdaang eleksyon ang maigting na kampanya ng Philippine National Police kontra sa vote buying para sa isang matapat na halalan. Batay po ito sa datos ng Philippine National Police. Ayon sa Pambansang Pulisya, nakapagtala ng halos hindi bababa sa 28 ng mga vote buying incidents ang kanilang hanay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, na siyang mas mataas ng 14 kumpara sa naging datos na 24 na insidente itong nakalipas na 2023 sa naging barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Pambansang Pulisya, ang tagumpay na ito ay bunga ng mas pinaigting na pagkakasa ng mga operasyon ng kanilang hanay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para suportahan ang komite ng kontrabigay ng Commission on Elections. Nanguna sa mga may pinakamaraming naitalang insidente ng pagbili ng mga boto ay ang Region 7, na mayroong 10 insidente at sinundan ng Region 1 o Ilocos Region na mayroong 7 kaso at ang Region 4A na mayroong pong 5 ulat na vote buying. Sa kasalukuyan ay patuloy ang mga ikinakasang investigasyon sa mga naiulat na kaso at tiniyak naman ng Pambansang Pulisya na patuloy silang makipag-ugnayan sa Commission on Elections at maging sa Department of Justice para sa mga kaukulang kaso na isasampa laban sa mga may sala.
Samantala na puna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na ang youth votes ang naging game changer sa eleksyon ng pagkasenador nitong Mayo 12. Matatandaang walang numero sa mga nakaraang surveys ng ilang kandidato, partikular na yan sina Senator-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Para naman sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, malaking papel ang ginampanan ng kabataan ng bumuhos ng malaking bilang sa nagdaang halalan. Ayon pa sa Citizens Arm, kapuna-puna ang paglahok ng maraming botante ngayon, lalo na sa panig ng mga kabataan. Sinasabing dati ay mababa ang turnout kapag midterm elections dahil mas dumarami ang botante kapag ito ay para sa presidential race. Ayon naman kay NAMFREL Secretary General Eric Alvia, bukod sa boto ng mga Gen Z at millennials, nakakatulong raw ang epektibong kampanya at suporta mula sa iba't ibang political groups ng mga nahalal na kandidato. Nakatakda namang ipa-deport ang siyam na dayuhang nahulihan ng mahigit 400 million pesos na hindi ho deklaradong cash sa Mactan Cebu International Airport. Nangyari po ito noong Mayo 9, 3 araw bago ang 2025 midterm elections. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala ngayon sa kustodiya ho ng Bureau of Immigration ang nasabing mga suspect. Subalit, sa oras na matapos ng kanilang criminal case, ite-turn over mga ito sa immigration para ma-deport. Sakali naman na niyang makapaglagak ng piyansa ang nasabing mga dayuhan, maaari nilang arestuhin ang mga ito dahil itinuturing silang undesirable alien. Ayon pa kay Sandoval, sa siyam na dayuhan, 7 sa kanilang mga Chinese, 1 Indonesian at 1 Kazakhstan national. Umaharap ang mga ito sa mga kasong kriminal para sa paglabag sa batas kaugnay sa transport at possession ng malaking halaga ng pera. Yan ay sa kasagsagan ng panahon ng halalan dito sa Pilipinas. Maalala pong nasakote ng mga otoridad ang nasa 11 na individual sa Mactan Cebu International Airport matapos tangkain na dalhin ang halos kalahating bilyong piso na halagaho ng pera patungong Maynila lulan ng private plane. Subalit, naharang ang mga ito nang tangkain nilang i-bypass itong X-ray screening doon sa naturang airport. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman pinangunahan ng ika-127th anniversary ng Philippine Navy. Inalala ito na naging papel ng hukbo sa nagdaang halalan. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-127th anniversary ng Philippine Navy na ginanap sa Naval Operating Base sa Subic sa Zambales. Bahagi ng isinagawang pagdiriwang ay ang pag-blessing sa 2 bagong biling patrol gunboat na PG-909 at guided missile frigate na FFG-06 na bahagi ng AFP Modernization Program. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay parangal sa ilang mga tauhan at unit ng Philippine Navy bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo at dedikasyon sa kanilang trabaho. Sa talumpati ng Presidente, binigyang pagkilala nito ang naging papel ng Philippine Navy sa katatapos lamang na eleksyon. Naipakitaan niya ng may halos 2,000 mga Philippine Navy personnel ang katatagan at tapang ng mga ito. Masiguro lang ang kapayapaan sa nagdaang halalan. Kasama ni Pangulong Marcos sa nasabing aktibidad sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Tema para sa selebrasyon ngayong taon ng Philippine Navy Anniversary, Addressing Challenges, Promoting Regional Stability, and Strengthening Maritime Security. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ipinapakita ng hukbong dagat ng Pilipinas ang serbisyo ay hindi lang bahagi ng ating kasaysayan, bahagi rin ito ng ating kasalukuyan. Nitong mga nakaraang linggo, nakita natin ang dedikasyon, tapang at tatag ng ating mga sundalong mandaragat sa kanilang pagtulong na masigurong maayos, matagumpay at mapayapa ang halalan. More than 1,800 personnel were deployed in the 2025 election, and they played a key role in ensuring its safe and orderly conduct, particularly in vulnerable areas of the country, and in addition, also securing our democracy. Your dedication is evident in your readiness to respond to every crisis, natural or man-made. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat
para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 18 minuto mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya ang ating panayam interview kay Dr. Danilo Araw, ang nagsisilbing convener ng Kontra Daya. Kaugnay po dito sa lumabas na pag-aaral ho nila, nasabing 6 mula ho sa 10 mga party list representatives ay hindi po nagre-represententa doon ho sa mga mahihirap na sektor. Sa iba pang mga updates, ganap nang nanumpa si Manila Mayor-elect Francisco Moreno Dumagoso. Ginawa niya ito sa harap ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. sa Supreme Court en banc session sa Ermita, Manila. Kasama niya ang kanyang asawa na si Daini, kanilang mga anak na sina Patrick, Francis at Franco, pati na si First District Councilor-elect Joaquin Dumagoso. Bago ito, naiproklama na si Moreno isang araw bago po ang umatapos ang halalan. Kasama naman niya sa proklamasyon ang katandem nito na si Vice Mayor-elect Chi Atienza. Sa iba pang mga updates, marami na umunong nasibak ng mga opisyal sa gobyerno nang dahil po sa katiwalian. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na basta't may validated report tungkol sa ginawa ng opisyal, agad itong tinatanggal sa posisyon. Hindi na lang anya ito inanunsyo at pinag-uusapan para hindi na maging malaking issue pa. Kung masyado naman anyang mabigat, ang kasalanan ay dapat ding kasuhan. Nang matanong kung mayroon pang mga masisibak, sagot ni Pangulong Marcos, depende ito sa ginawang o ginagawang performance evaluation sa mga opisyal ng gobyerno. Kabilangan niya sa tinitignan ng accomplishment, particular ng pagkamit ng target ng mga proyekto at programa o kung bakit mabagal ang pagbaba ng mga serbisyo. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na bagamat gusto niyang igalang ang mga opisyal, nais rin naman niyang katakutan siya ng mga ito. Samantala, mas tumindi pa ang paggamit ng China ng mga gray zone tactics sa West Philippine Sea upang igiit ang kontrol sa mga pinag-aagawang teritoryo ng hindi nauuwi sa giyera. Ayon yan kay Gregory Poling ng Center for Strategic and International Studies. Sa pagdinig ng United States China Economic and Security Review Commission, sinabi ni Poling na mula 2013 hanggang 2021, matagumpay na ginamit ng China ang harassment, blockade at agresibong patrol ng China Coast Guard at Maritime Militia para limitahan ang galaw ng mga bansa sa Southeast Asia sa kanilang sariling exclusive economic zone. Noong taong 2024, nagpapatuloy ang presensya ng China Coast Guard sa mga lugar gaya ng Lucunia Shoals, Vanguard Bank, Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, Taitu Island, na mataan na rin ang bagong patrol sa Sabina Shoal. Bahagi yan ng Philippine Exclusive Economic Zone. Gayunman, ayon kay Poling, unti-unti nang lumalaban ang rehiyon sa tulong ng pinalawak na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, pati na rin ang Australia, ang modernization ng Vietnam at ang mas matapang ng Malaysia. Nanawagan din si Poling na mas malawak na suporta ng Estados Unidos sa Southeast Asia, lalo na sa Pilipinas, sa anyo ng tuloy-tuloy na military funding upang mapigilan ang agresyon ng China. 22 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Update po tayo sa ilan pang mga development nito kung May 12 elections. Kasama ho natin si Dr. Danilo Araw, ang nagsisilbing convener ng Kontra Daya. Magandang araw ho sa inyo, magandang umaga, Doc, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai, Doc. Yes, Kontra Daya ang tanghali po sa ating lahat at salamat po sa invitasyong ito. Thank you so much for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines, Professor. Isa ho dun sa lumabas na pag-aaral ho ninyo, sinasabing 6 mula ho sa 10 mga party list representatives ang hindi po nag-representante doon ho sa mga mahihirap na sektor, marginalized sector. Kuha po kami ng dagdag siguro paliwanag ho dito, Pro. Ang basis po ng flagging namin ay 6. Ang mga party list group na sinabing nanalo, 54 po sila. Well, technically 52 kasi may 2 na-withhold yung proclamation. Pero yung basis ng pag-flag namin sa mga party list group na to, una, sila ba ay may connection sa political dynasty, sa big business, yun yung pangalawa. May connection ba sa pulis at militar, yun po yung ikatlo. O baka naman yung mga yung ilang party list nominees nila ay may mga pending na kaso hinggil sa korupsyon, sa plunder at iba pang related crimes ng pangungulimbat or graft.
Tapos, ang susunod na flagging namin ay yung may kaduda-dudang advokasya, hindi mo alam kung ano yung kanilang tunguhin, o kaya naman yung panghuling flagging ay yung limitado o walang impormasyon. Batay dun sa 6 na criteria na ito, sa aming dokumentasyon may 4 na po out of 63 na mga party list nominees na talagang masasabi natin na hindi kumakatawan sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. So 40 out of 63 party list nominees, that would be 63.49% po na talagang mayorya ng mga incoming party list representatives natin sa 20th Congress. So, yun yung nakalulungkot kasi dapat hindi na ma-marginalize yung marginalized kasi para sa kanila dapat yung party list system. Pero hindi po yun yung nangyayari sa kasalukuyan. Sa 6 na salik o 6 na factor na inyo pong ikinonsidera, Prof, asan po dito yung pinakakaman? Yung pinakamalala talaga yung dynasty kasi 22 yung na-flag namin ng mga party list group na talagang nabibilang sa political dynasty. Susunod yung big business, 4 sila. Yung political and military connection, 4. Yung may pending cases, 3. Dubious advocacy, 3. At yung limitado o walang impormasyon, 1 lang po yun. Yung details na to, hindi po nag-a-add up sa 54 kasi po merong kaso ng multiple flagging dun po sa pag-flag namin. So posible yung isang party list group, political dynasty na tapos big business pa. May mga kaso po kami ng multiple flagging. Sa pang-anim, Prof, walang impormasyon, meaning hindi nila alam yung trabaho nila? Ganun ho ba yung ibig sabihin nito? Hindi po. Ang ibig sabihin ng limitado o walang impormasyon, syempre po pag nangangampanya, dapat ipinapakilala mo ang iyong sarili sa taong bayan, pero wala kaming makitang social media account, walang contact information. Di ba dapat pag ginugoogle mo, yung party list group, alam mo na kagad. Bakit nangyayari itong limited or no information? Kasi ang tendensya po ng ilang mga party list group, hindi yan nangangampanya nationwide. Pagka meron kang voter base, pag may baluarte ka, minsan doon ka na lang mangangampanya, o kung hindi naman, di ka na mangangampanya, mamimili ka na lang ng mga boto. At gusto naming sabihin na kumpara sa mga nakaraang taon, matindi po ang bigayan ngayon, matindi po yung vote buying na nangyayari sa kasalukuyan. Doon po sa isang nababanggit po ninyo kanina, yung 6 na salik na nababanggit po ninyo, Prof, hindi ho ba kaya sobrang steep naman po ito para maging batayan ho natin to flag down itong maraming mga party list representative? Kailangan po nating maging stricto at pwede mo ngang sabihin masyadong mataas yung pamantayan natin. May kasabihan sa akademya, standards are meant to be high, otherwise they won't be standards. At saka simple lang naman yung ating pamantayan dito, ikaw ba ay kumakatawan sa interes ng mayaman at makapangyarihan? Tapos yung mga party list nominee mo ba, sila ba mismo ay nanggaling dun sa sektor na sinasabing kinakatawan mo? Ganun lang naman yung pamantayan Kasi kapag ikaw ay nasa dinastiya, simple lang yung tanong, bakit pinapakialaman mo pa yung party list system na dapat ay para sa mahihirap? Hindi ka naman mahirap, wala ka naman sa laylayan sa lipunan, ba't pinagpipilitan mo yung sarili mo sa isang party list system? Mas sila yung dapat husgahan sa kanilang ginagawa kesa sa mga grupong tulad ng Kontradaya na may mataas na pamantayan at may akmang pamantayan na inilalagay. Pamantayan na ito, Prof, ay far steep compared dun sa mga itinatakda ho ng saligang batas para halimbawa sa isang kandidato sa ano posisyon, no? Able to read and write, yung mga ganon. So, paano natin, pwede bang i-reconcile or hindi talagang kailangan i-uphold natin yung ganito kataas na pamantayan, Prof? Ang pamantayan ay nariyan para tumugon doon sa pangangailangang gawing para sa mahihirap at para sa mga nasa laylayan ng lipunan yung ating party list system. Kapag wala tayong ganong pamantayan, ang mangyayari niyan, kahit sino pwede na lang mag-participate sa party list race. Pag ginawa nating ganyan ang sitwasyon, edi mas lalong masasapawan
yung mahihirap. Kasi inaalaw natin yung mga mayaman at makapangyarihan na agawin yung mga upuan o yung mga seats sa as party list representatives. 63 lang naman yan, pero ipinagkakait pa natin sa mahihirap. Parang ganito yan parang pupunta ka sa isang lugar na may strict na, halimbawa, dress code. So kapag ka hindi ka umaayon dun sa dress code, hindi ka makakapasok. Ganon din naman dito Pero unlike the dress code, simple lang yung code dito dapat ikaw ay mula sa marginalized para makapasok ka. Mas ganon yung gusto kong analogy na paliwanag sana. Mga sabi nga ninyo, ilang seats lang ito tapos ipinagkakait pa. Hina-hijack pa ng mga mayayaman. Bombojay, with your questions, Bombojay. Okay, Professor, base sa resulta ng inyong pag-aaral, can they effectively represent the marginalized sector, lalo na kung ikukonsidera na 3 taon na kanilang termino? Okay, magandang tanong po yan. Para po dun sa 63% na na-flag namin, 63.49% to be exact, hindi natin maaasahan na kakatawanin nila yung interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. If at all, ang kanilang ipaglalaban ay yung kanilang pansariling interes. Kasi may mga party list group na talagang malalaking negosyo, tapos gusto nilang, kung dinastiya sila, mas gusto nilang palakasin yung kanilang power, wealth, and influence through the party list system and other means. Lalo na kung may mga kasama sila at kamag-anak na local officials, baka nga may mga senador pa silang kamag-anak o kaya district representatives naman. Pero para dun sa mga manggilan-ngilang, masasabi nating matitino na tunay na kumakatawan sa interes ng mahihirap, kaya naman nilang makapagpasa ng mga bill at makapag-submit ng mga bill. Pero dahil ito ay numbers game, minsan dumadaan ka pa sa butas ng karayom para masigurado na maisasabatas itong mga measures na ito. Kaya panibagong challenge din po yun. Ang take ninyo, Professor, sa realidad na majority ng mga uupong party list ay hindi nakakuha ng 2% minimum votes? Okay. Ngayon, hindi tulad ng dati, hindi na masyadong stricto dun sa 2% na minimum requirement. In fact, yung requirement ay binago sa pamamagitan ng tinatawag na panganiban formula na uubusin talaga kapag ka naipamigay na yung mga party list allocations dun sa above 2%, may pagkakataon para makakuha ng tig-iisang upuan yung mga nakakuha ng less than 2% of total votes cast. Para sa amin, it makes better sense kasi kapag ka masyadong stricto tayo sa 2%, hindi mo mapupuno yung 63 seats na yan. At ang mangyayari, magiging kaunti yung upuan, tapos i-hijack pa ng mayaman at makapangyarihan, mas lalong mapagkakaitan yung mga nasa laylayan sa lipunan kung ganun yung magiging sistema. Kaya maganda yung ganitong klaseng pamamaraan ng alokasyon ng upuan para sigurado tayo na 63 talaga yung magiging allocation. Kaya lang, ang isang batayang issue rin dito, 63 seats nga, pero kung majority naman ay mula sa mayaman at makapangyarihan, magiging disbentahe rin ito or disadvantageous din ito para sa mga nasa laylayan. Kaya kung gusto natin ng tunay na pagbabago sa party list representation, hindi lang yan usapin ng number or yung quantity of representation, kundi pati na rin yung quality of representation ng marginalized and underrepresented na sa 20th Congress hindi natin makikita kasi mayorya sa kanila ay hindi para sa mahirap. Nangangahulugan po ba ito, Professor, na or hindi ba ito popular sa ang party list sa mga voters? May certain degree of popularity kasi milyon-milyon din naman ang nagpa-participate or bumoboto sa party list election. Ang kailangan lang siguro ay magkaroon ng karampatang reforms para mawalan ng oportunidad yung mga mayaman at makapangyarihan in terms of representation. Kasi matindi yung pambubudol
or panloloko ng ilang mga party list. Minsan, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga endorser, ng mga artista, and then they give an impression na pag ibinoto mo itong party list na ito, ang mananalo o uupo ay yung artista na nag-endorse. So parang ginagawang personality politics, yung dapat ay pagboto ayon sa sektor na kinakatawan mo at ayon sa grupo na sa tingin mo ay magtataguyod ng interes mo. Kumbaga mabulaklak ang pananalita ng mga trapo na siyang ginagamit din sa party list system. Kaya yung mga yon kailangang baguhin din po. Prof, maraming salamat. Thank you for joining us again sa Bombo Radio Philippines at hanggang sa mga susunod na kayo po makausap po namin. Ingat po kayo, Prof. Yeah. Maraming salamat. Kontradayang hapon po sa ating lahat. Si Professor Danilo Araw, mga kabombo, ang nagsisilbing convener ng grupong Kontradaya. Yun po'y kaugnay dito ho sa inilabas nilang resulta ng kanilang pag-aaral. Nagsasabing 6 mula ho sa 10 mga party list representatives ay hindi ho talaga tunay na representation ng marginalized sector o nito hong mga mahihirap. Oras natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago sumapit ang 1:00 ho ng hapon. Kumpirmado ng pagdalo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa sa nakatakdang Kamandag Exercise 2025. Ang Kamandag ay pinaikling kaagapay ng mga mandirigma ng dagat at unang sinimulan noong 2016. Ito ay nakapokus sa pagpapalakas ng multinational military interoperability at defense capabilities ng mga bansang kalahok dito. Pangungunahan ng Philippine Marines at ng US Marine Corps ang naturang military drill na sasamahan naman ng mga military contingent mula sa United Kingdom, Japan at South Korea. Sa statement na unang inilabas ng US Indo-Pacific Command, ang Marine Rotational Force Darwin at 25.3 Marine Air Ground Task Force ng US Marine Corps ay dadalo sa naturang simulation. Ito ay bibiyahe mula doon sa kanilang base sa may Darwin, Australia. Sa nakatakda pong magsisimula ang drill sa Mayo 26 hanggang Hunyo 6, kung saan ang opening venue ay gaganapin dyan sa may Marine Barracks sa Rodiardo Brown sa Fort Bonifacio. Malaking bahagi ng naturang drill ay isasagawa sa Luzon, partikular na sa may Batanes at Palawan, habang ilang aktibidad naman ay nakatakda sa may bahagi ng Tawi-Tawi sa Mindanao. Ilan sa mga nakahanay na training event ay ang Maritime Key Terrain Security Operations, Defensive Counter-Landing, Live Fire Drill, Littoral Maneuver, Amphibious Operations, at Humanitarian and Disaster Relief Training. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Philippine Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas na ang panibagong Joint Maritime Drill ay tiyak na magpapalakas sa kapabilidad at kakayahan ng mga sundalo ng bansa para madepensahan ang buong kapuluan at makatulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Abangan po mamaya ang iba pang mga balita, mga kabombo, mula po sa ating mga kasamaan. Samantala ho muna. Nawagan ng Commission on Elections na baguhin ang umiiral na party list law. Ayon kay Commission on Elections sa Chairman George Erwin Garcia, kailangan ng isang bagong batas upang maayos ang tamang pagkalkula ng distribusyon ng mga pwesto para sa mga party list at upang matukoy rin kung tunay nga bang kinakatawan ng mga ito ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kasama na rin dito ang issue ng misrepresentation ng mga party list at binigyan diin ni Garcia na kung walang kaukulang batas, maaring ideklarang labag sa konstitusyon ng mga hakbang na gagawin ng komisyon. Sa halalan sa 2028, hindi napapayagan ng Commission on Elections ang mga party list group na gumamit ng pangalan ng mga sikat na palabas sa telebisyon at mga programang pantulong ng gobyerno. Kaugnay nito, sinabi rin ni Garcia na ipagpapatuloy niya ang pagsusulong ng mga amyenda sa party list law at umaasa siyang susuportahan ito ng mga party list group upang makabuo ng batas na tunay na sumasalamin sa sentimiento ng mga hindi nabibigyan ng sapat na representasyon na. Ako napaka-importante, sana po yung mga cause-oriented groups, interest groups, mga mamamayan, pag po nag-publish tayo ng accreditation petition, sana po mag-participate tayo. Katulad ng isang dinisqualify namin lately, sabi taga Region 4A, lahat ng nominees, wala man lang kahit isa taga Region 4A. Hindi ba misrepresentation yun? Although nasa Supreme Court na yung kaso. Pero yun po yung dapat sana na wag po yung pababayaan na mahihiring yung kaso nang wala man lang tayong participation. Dapat po sana nakabantay tayo lagi. May publication naman po para po hindi na-accredit na tsaka lang tayo magpapay later ng petition to cancel accreditation. Dapat po, tulungan niyo po ang COMELEC sa pagsasala
at talagang masusing pagtingin kung dapat bang i-accredit yung party list na yan o hindi. Of course, aaminin namin, nakadepende kami sa records na kanilang final. Paano kung may mga alam pala kayo tungkol sa party list na yan na hindi namin alam sa records? Tulungan niyo po tayo para po mas magkaroon tayo ng mga party list na talagang nagre-representa sa sentimiento nyo. Bahagi yan ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, nanawagan naman si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na ibalik muli ang disiplina at integridad ng kanilang hanay sa ilalim ng isang direktiba na Go Back to Basics. Ayon sa HEP, layo nito na pagtibayang muli ang profesionalismo at disiplina ng mga pulis para matugunang mabuti ang mga suliranin ng kanilang organisasyon. Ito rin ay bilang tugon sa naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin pa ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang propesyon para muling makuha ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa mga institusyon ng pamahalaan. Sa naging command conference sa kampo, panahon na para bumalik sa kanilang hanay bilang mga sandigan ng bayan dahil para sa tunay na paglilingkod. Dapat na ding anyang itama ang mga gawi na siyang humahadlang sa pag-unlad ng kanilang organisasyon at mas palawakin pa at paigtingin ang sistema na pinapahalagahan ng kanilang hanay. Samantala, tiniyak naman ni Marbil na patuloy lamang ang kanilang hanay para sa pagsusulong ng mga reforma sa ilalim yan ng isang mahigpit na pangangasiwa ng pamunuan para masiguro na ang bawat miyembro ng kapulisan ay dapat na kumakatawan sa integridad, serbisyo at mayroong pananagutan. Sa iba pang mga updates, pinaplano ng Department of Agriculture na paabutin hanggang sa 2028 hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbebenta ng 20 peso rice sa buong bansa. Sa inisyal na plano, target ng Department of Agriculture na mapalawak ang bentahan ng murang bigas na kasalukuyan ng binebenta sa mahigit 32 kadiwa ng Pangulo outlet sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo ho dito sa Luzon at dyan sa Visayas. Sa buwan ng Hulyo, target na rin ilunsad dito sa bahagi ng Mindanao upang magkaroon ng outlet sa buong kapuluan. Sa kalagitnaan ng kasalukuyang taon, nais ng ahensya na magkaroon ng kabuang 55 na kadiwa outlet kung saan maaring makabili ng murang bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo tulad ng mga senior, single parent at iba pa. Ayon naman kay Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., inaaral ng ahensya kung paano pa mapagbuti ang rollout ng murang bigas mula sa sapat na supply, mas maayos na bentahan at kabuang execution ng naturang programa. Inaayos na rin anya ang mga pasilidad sa Kadiwa Store kung saan ibinebenta ang mga bigas kasama ang paglalaan ng maayos na ventilation lalo na ngayong panahon ng tag-init. Ang 20 peso rice ay binebenta sa tulong ng subsidiya na binibigay ng gobyerno. Ito ay pinupundahan ng Department of Agriculture, National Food Authority at ng mga lokal na pamahalaan kung saan ibinebenta ang mga ito. Sa mga oras na ito mga kabombot Star Nation, kuha naman tayo ng mga update doon sa bahagi ng Commission on Elections at ilan pang mga development sa katatapos lamang ng midterm elections. Narito sa linya si Bombo Isa Cotonera. Bombo Genesis, Bombo Jai, nilinaw ni Kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas President Noel Galvez na bagaman nagkaroon ng delay sa kanilang transparency servers noong nagdaang eleksyon, naniniwala siya na hindi naman ito nakaapekto sa naging pagbibilang ng mga boto sa mga nanalong kandidato ngayong midterm elections. Ayon kay Galvez, nangamba sila nang makita nila na may mga pumapasok na data na sa COMELEC main server pero sa kanila ay wala pang pumapasok na data. Agaran din naman nilang nakuha ang paliwanag kaugnay dito mula sa poll body. Kaugnay niyang pakinggan natin ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas President Noel Galvez. Hindi siya konting delay para sa amin kasi kinakabahan kami ng time na yun na nakikita namin na lumalabas sa COMELEC pero hindi pa nakaka-receive ang media ng data. Pero nung na-explain naman sa amin kung bakit nagkaroon ng delay, nakita namin na hindi naman siya ganun ka problema. So nung nagdire-diretso na, nakita namin, okay naman pala. Kaugnay nito, nanawagan din si Galvez sa Commission on Elections na sa susunod na eleksyon na kung maaaring idiretso na mula sa automated counting machine sa mga data papunta mismo sa mga media servers. Anya, kahit isa-isa ang pasok ng data, paraan kasi ito upang mapabilis din ang transmission. Kaugnay niyang pakinggan natin muli ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas President Noel Galvez. Ang naisip ko na isa ay yung hindi i-consolidate yung mga data na tapos tsaka siya isisip. Kumbaga, diretso from the ACM, diretso kahit na pa isa-isa siya, i-receive natin ng media server tsaka natin itatabulate siya.
Samantala sa iba pang balita na may kaugnayan sa katatapos lang na midterm election. In-inspection mismo ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia sa Payatas Disposal Facility, Quezon City ang mga na-kolektang mga campaign materials at pati yung mga nabaklas na rin. Dito kasi nakalagay ang mga binaklas at mga naipong campaign materials sa nagdaang eleksyon. Ikinalungkot ng poll body ang dami ng naipong campaign materials na umabot na sa 64.5 tons sa may Metro Manila pa lamang yan. Ayon kay Garcia, malinaw ang panawagan nila na non-biodegradable na mga materyales ang gamitin para wala itong negatibong epekto sa kalikasan. Ang plano ng komisyon para rito ay i-recycle, pero ang iba rin ay i-dispose na rin na naaayon sa environmental laws. Live mula sa Makati City para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner naguulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako naman ho tayo mga kabumbos sa bahagi ho ng krame ang pambansang pulisya. Nanawagan sa publiko na kung may mga impormasyon ukol ho sa isa pang kasabwat sa kidnapping slay case, agad na ho yung pagbigay alam sa pambansang pulisya. May update si Bombo Bea Penisa. Nanawagan ng Philippine National Police ay pagbigay alam agad sa kanilang tanggapan kung mayroong mga sapat na impormasyon na makapagtuturo sa kinaroroonan ng isa pang Chinese national na kasabwat rin sa kidnapping slay case ng Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at driver nito na si Ermani Pabilio. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, makipagtulungan sana agad ang sinumang makakapagsabi ng kinaroroonan ni Jonin Lim na kasalukuyan pa ring at large. Anya, mas mapapabilis kasi ang pagresolba sa kaso kung lahat ay magtutulungan para matunto ng suspect at agad na mapapanagot sa batas sa mga ito. At tuloy-tuloy pa rin po, sir. At again, we want to take this opportunity po. Baka meron pa pong mga kababayan po natin na nakakaalam ng possible whereabouts po ni Jonin Lin ay makipagtulungan po kayo sa inyong kapulisan para po ma-account na po natin lahat po ng may kinalaman sa kaso po ng ni Ginoong Anson Ke at ang kanyang driver po. Samantala, lahat naman ng ebidensya ay nananatiling nakaturo pa rin sa mastermind sa kaso na si David Tanliao kung saan patuloy namang inaalam ng PNP ang tunay na motibo sa krimen. Nauna na dito, ayon kay Fajardo, nakikita ng PNP na posibleng ang intensyon talaga ng pagdukot kay Ke at sa driver nito ay para sa malaking halaga ng ransom money dahil maaari nakita ng mga suspect na may kapabilidad ang biktima na magbigay ng malaking halaga ng pera. Malaki din ang naging indikasyon na talagang papatayin ng mga biktima, lalo na't nasa isang sirkulo o nagkakasama na sa isang organisasyon ng biktima at pati na ang suspect. Pagtitiyak naman ni Fajardo, tinitignan na ng Philippine National Police ang lahat ng anggulo para malaman na ang tunay na motibo sa krimen. Anya, kung meron pang ibang dahilan maliban sa usaping pera, ay patuloy na itong inaalam ng kanilang hanay. That is a possibility, ma'am, because based nga sa investigation, at least sa assessment, there are indication na for all intents and purposes na talagang papatayin itong mga biktima. It so happen na alam siguro nila na capable itong si Anson Tan na magbayad because nga remember si David Tanliao and Anson Can is moving within the same circle at kilala pong malaking negosyante itong si Anson Tan, so they just took the opportunity to really get a large amount of money before patayin po sila. So kung meron pa bang mas malalim na dahilan, ay yun po yung iniimbestigahan po natin. But for now, ang tinitignan po natin sa ngayon, with respect po doon sa pangingid na po ni Anson Tan, ay si David Tanliao po ang lahat ay nagtuturo na ebidensya papunta po sa kanyang direction po. Sa ngayon nila mga kidnapping incidents na rin ang naresolba kung saan sangkot ang grupo ni Liao bilang mga kidnap for hire syndicate habang nakikita namang walang koneksyon ang mga suspect sa naging kidnapping incident na isang 14 anyos na estudyante mula sa isang British school sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Penisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang unahin po natin dyan sa bahagi po ng Mindanao, 2 individual patay matapos anurin ng baha habang naliligo sa bahagi po ng Millennium Falls sa Coronadal City. May update dyan ng Bombo Radio Coronadal.
Napatay ang 2 individual matapos na malunod habang naliligo sa Millennium Falls sa Purok Dam Site, Barangay Kakub, lungsod ng Coronadal. Kinumpirma ito ni Barangay Captain Oscar Magluya ng Barangay Kakub sa panayam ng Bombo Radyo, Coronadal. Pinilala ang mga biktima na sina alias Christian, 29 years old, isang lalaki at delivery rider, at si alias Jessa, 24 years old, isang guro at mga pawang residente ng Barangay Paraiso, lungsod ng Coronadal. Ayon sa investigasyon, iniwan ng dalawa ang kanilang motorsiklo sa gilid ng talon at naligo. Ngunit dahil sa malakas na ulan, lumakas ang agos ng tubig na naging sanhi ng kanilang pagkakaanod hanggang sa nalunod. May mga nag-abiso na rin umano sa dalawa na wag nang tumuloy dahil sa sama ng panahon, ngunit hindi sila nakinig. Sinubukan umanong iligtas ng lalaki ang babae, ngunit parehong nalunod ang dalawa. Na-recover ang mga labi ng mga biktima at dinala na sa isang funeral home sa Barangay Carpenter Hill, Coronadal City. At sa ngayon, nanawagan si Kapitan Magluyan sa mga bisita na magparehistro o magpaalam muna sa barangay bago tumungo sa mga pasyalan upang mabigyang paalala at gabay para sa kanilang kaligtasan. Magpa-register na lang sa barangay para masiguro natin yung safetyness nila para ma-account din namin yung presensya nila dito, ma-acknowledge pa namin. At saka mabigyan namin ng babala na mag-ingat lang sa pupuntahan nila. Ang naging pahayagan ni Barangay Captain Oscar Magluya ng Barangay Kakub sa panayam ng Bombo Radyo, Coronadal. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo, Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! Ito namang Alliance of Concerned Teachers Party List, umaasang maaayos na Department of Education ang revised curriculum sa senior high school program. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Umaasa ang Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List na maayos na mailalatag ng Department of Education o DepEd ang kanilang revised curriculum para sa senior high school program sa mga susunod na pagdinig ng Committee on Basic Education. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sinabi niya na iprinisenta ng DepEd sa pagdinig ng Kamara sa pilot implementation nila sa revised senior high school curriculum kung saan mula sa 15 subjects ay pinababa ito sa 5 subjects na lamang sa ilalim ng academic track at tech pro track. Hanya sa ilalim ng K-12 program ay dapat employment ready na sana ang mga nag-aaral na nagtapos sa programa, subalit nagkaroon ng problema dahil sa unmatched skills na kailangan ng industriya. Sa ngayon ay sinusubukan pa ng DepEd na ayusin ang naturang programa sa pamamagitan ng revised curriculum, kaya naman hindi maiwasang ma-question ang dahilan sa pagpapahaba pa o pagdadagdag pa ng 2 taon na pag-aaral kung hindi rin lamang makakapasok sa trabaho dahil sa mas nais na mga kumpanya ang mga college degree holders. Aasahan na muling magkakaroon ng pagdinig kung saan muling magsusumite ng plano ang DepEd para matiyak na may sasaayos sa mga subject at maiwasan ng redundancy sa general education, partikular ang mga subject sa senior high school at college. May ilang nakitang kurso rin na hindi akma para sa senior high school. Nais ng Alliance of Concerned Teachers na magkaroon ng relevanso na aangkop na kurso para sa mga senior high school na akma rin sa pangangailangan sa trabaho. Ayon pa sa grupo na nais nila magkaroon din ng malinaw na direksyon sa sektor ng edukasyon na mas lalong makapagpapaunlad sa industriya. Kasabay ng pagdadagdag ng skills ay dapat ding mapag-aralan ng pagpapabuti sa sahod at security of tenure. Sa katunayan, isa ang ACT Teachers Party List sa mga grupong tumututol o nagpapahinto ng K-12 program na dagdag pahirap lamang sa mga magulang na wala namang naging positibong resulta para sa mga mag-aaral. Nais din naman nila na maayos ang bridging program o karagdagan 2 taon pa para sa mga senior high school na babagsak upang makapasok sa college. Ay crisis sa edukasyon, hindi pwede yung mga band-aid na mga solusyon doon sa curriculum. So dapat i-design ang curriculum in such a way talaga na kung ano yung pangangailangan ng pambansang industriya at ng pangangailangan ng mga lokal na trabaho sa iba't ibang lugar ng lokalidad o probinsya, etc. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo!
Sa iba pang mga balita mula po sa probinsya, ang outgoing city mayor ng Cebu tiniyako ang smooth transition sa kabila ho ng ibang pinili na alkalde. Iginagalang din ang pinili ng mga Cebuano. I-update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Tiniyak ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa mga empleyado ng Cebu City Hall ang smooth transition sa pagpasok ng bagong administrasyon. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ito sa harap ng mga empleyado ng City Hall mula noong May 12, 2025 midterm elections. Tinanggap ni Garcia ang kanyang pagkatalo kang Cebu City Mayor-elect Nestor Archibald Sr. na sinalamin ang katangian ng serbisyo publiko at pamumuno nito. Binibigyang diin nito na ang pagkatalo sa isang halalan ay dapat tingnan bilang isang pagkakataon para ikabubuti ng sarili. Dagdag pa niya na ito ay isang tagumpay o karanasan sa pag-aaral. Ipinabot din ni outgoing mayor ang kanyang pagbati kang Archibald sa bagong halal opisyal ng Cebu City. Nais nito ng may karunungan, tapang at pasensya para sa susunod na gawain, lalo na kang Mayor-elect Nestor Archibald. Nanawagan si Garcia sa mga empleyado ng Cebu City Hall na ibigay ang kanilang buong suporta sa pagpasok ng bagong administrasyon upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyo at pamamahala sa publiko. Sa ngayon, inaantay na lang ng ilang araw upang maupo ito at panunungkulan sa darating na Hulyo 1, 2025. First and foremost, I would like to extend my heartfelt congratulations to those who won in the recent elections. Remember that you have earned the trust of the people, our dear Cebuanos. And with that comes the responsibility to serve with integrity and with commitment. I wish you wisdom, I wish you courage, and most especially I wish you patience in the work that lies ahead, especially to Mayor-elect Nestor Archibald, whom I will be turning over the baton in a few weeks. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang ekonomiya naman ng Western Visayas bumulusok at isa sa pinakamababang growth rate sa bansa. Kasunod yan ang paghiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City na bumubuo sa Negros Island Region. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Lumago lamang ng 4.3% ang ekonomiya ng Western Visayas sa 2024 na isa sa pinakamababang growth rate sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Joseph Ladrido, Executive Director ng Institute of Contemporary Economics, sinabi ito na ang nasabing data ay may kaugnayan sa paghiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City na bumubuo ngayon sa Negros Island Region. Naungusan naman ng Negros Island Region ang Western Visayas matapos nagtala ito ng 5.9% na growth rate. Ayon kay Ladrido, ang 2024 growth rate na 4.3% ay malaking kabawasan sa 6.8% na combined growth rate para sa isla ng Panay, Guimaras at Iloilo City noong 2023. Ani Ladrido, ang nasabing paghina ng economic growth ay isang senyales na dapat pumukaw sa mga local governments na mag-review ng mga policies at takbang para sa promosyon ng economic expansion. Tinukoy naman ni Ladrido ng inflation na naging mas mataas sa national average sa nakaraang 5 buwan ng 2024 sa Iloilo at Iloilo City ay may malaking epekto rin sa consumer spending matapos na bumaba ang growth sa household final consumption expenditures mula sa 5.4% noong 2023 naging 3.3% na lamang ito sa 2024. Napag-alaman na naging sukatan sa paglago ng ekonomiya ay ang sektor ng agrikultura, manufacturing at services sa rehiyon. There are three basic components. No? There's agriculture, industry, services. No? In terms of implication, we need to think the focus should be how do we address the aging farmers? How do we address the lack of post-harvest facilities or kakulangan? And then thirdly, paano i-climate-proof ang agricultural sector? Si Joseph Ladrido, Executive Director ng Institute of Contemporary Economics. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabumbo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok
at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po nyo subaybayan ang ating mga provincial station. Halimbawa, dyan po sa may bahagi po ng Visayas area, sa probinsya po ng Iloilo, dyan po sa may bahagi ng Western Visayas. Nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Sa bahagi po ng Negros Occidental Province, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang Star FM Bacolod. Ganon din po sa may probinsya po ng Cebu. Pwede po niyo subaybayan ang ating Bombo Radio Cebu at ang ating news and entertainment station, ang Star FM Cebu. Sa mga taga-riyan po sa may bahagi ng Capiz Province, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at ang Star FM Rojas. Para po sa mga Akyano naman, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo at para po sa mga Waray, ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Orasio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1, most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!